Yung pati ikaw magugulat. Biruin mo naman, Joshua Monson to Hinebra, kapalit si Jeremiah at isa sa kanilang pick sa 50th draft. At marami ang hindi nakakaalam nito. Ama ni NBA player Jalen Brunson, naging import dati pala ng Hinebra. Sino nga ba itong kanyang ama? Paanong napadpad noon sa PBA para maglaro sa Hinebra? At Kiefer Ravena, hindi pa din nakikita or makikita sa PBA dahil dito. So bakit nga ba? So yan ang ating mga tatalakayin. Speaking of Kiefer Ravena, sa mga nakalipas ngang buwan, may umugong na usap-usapan o posibleng araw pong PBA comeback ni Kiefer Ravena na siya namang ikinatuwa ng maraming fans, lalo na ng mga fans ng NLEX dahil NLEX pa nga rin po ang may rights dito. Pero nito lang, mukhang hindi sa ngayon makikita nating maglaro muli si Kiefer sa PBA dahil sa naging desisyon nitong muling pagpirma sa team ng Yokohama. So pangalawang taon nga po ni Kiefer Ravena dito sa team ng Yokohama B-Corsairs bilang Asian import after ngang pumirma nito ng contract extension sa nasabing team para maglaro muli sa Japan B-League. So sa mga hindi nga po nakakaalam, eto nga po ang panglimang taon na ni Kiefer ng paglalaro sa liga sa Japan B-League. Matatanda ang sa unang 3 taon nito, naglaro nga po ito sa Shiga Lakes bago lumipat sa Yokohama noong nakaraan lang taon, na kung saan ito nga po ang siyang nagsilbing pamalit or pumalit sa pwesto noon ni Kai Sotto. So sa huling stint nga po niya sa Yokohama B-Corsairs, nag-average nga po ito last season sa 9.8 points per game, 3.8 assists per game, at 1.9 rebounds per game. So ngayon nakapirma na nga muli ng kontrata si Kiefer Ravena sa nasabing koponan. Batay nga sa naging pahayag ni Kiefer, sabik na nga raw siyang bumalik at maglaro muli sa Yokohama. Gusto niya raw nilang maging isang championship team at naniniwala nga raw siya na mayroon silang pagkakataon na gawain ito. So sana nga raw manatiling malusog at magdala ng kampyonato sa Yokohama. At dito tayo. For sure, maraming PBA fans, lalo na mga Hinebra fans, ang magugulat rito. So batay sa nakalap nating impormasyon, taong 1998 kung saan nag-allowed nga po ang PBA ng 2 import dahil yung mga star players nga po ng mga team ay naglalaro sa national team. So alam nyo bang ang tatay ni NBA player Jalen Brunson ay naglaro bilang import sa Barangay Hinebra? Siya nga po pala, naging NBA player din po ito dati, itong tatay ni Jalen Brunson na si Rick Brunson. Bilang pagpapatunay, ito sinilip natin ang Wikipedia ni Rick Brunson. So totoo nga po, naging player or import ito ng Barangay Hinebra noon dahil taong 1998 nakatala dito ang paglalaro niya sa Barangay Hinebra. So batay sa naging import noon ng Hinebra panahong naglaro si Rick Brunson sa Hinebra, 2 years old pa lamang pala itong si Jalen Brunson noon. So alam nyo bang napag-alaman ni Jalen Brunson nang naitanong ito sa kanya, ito sa interview. So marahil hindi nga ito naikwento sa kanya ng kanyang ama dahil na rin siguro sa isang game lang ito nakapaglaro sa Hinebra nun, o baka marahil nakalimutan niya na rin. So si Rick Brunson nga ay naglaro sa Portland Trail Blazers bago napadpad sa PBA bilang replacement import, kung saan kailangan noong manalo ng Hinebra para makausad sila sa semifinals. Kaya lang sa kasamaang palad, natalo sila sa Shell. So na-eliminate ang Hinebra at yun ang kanyang una at huling laro sa PBA na kung saan umiscore nga siya noon ng 21 points sa losing effort na laro. So siya nga po pala, nakabalik naman po siya ng NBA after ng PBA stint na to at nagretiro naman taong 2006. At siya nga po pala, karagdagan lamang po, ito nga pong si Rick Brunson na ama ni Jalen Brunson ay nakapaglaro sa NBA sa iba't ibang koponan gaya na lamang ng team ng Portland Trail Blazers, New York Knicks, Boston Celtics, Chicago Bulls, Toronto Raptors, LA Clippers, Seattle Supersonics, and Houston Rockets. At ngayon, kasalukuyan nga pong magkasama ang mag-ama sa iisang koponan dito sa NBA sa team ng New York Knicks.
bilang assistant coach nga po etong si Rick Brunson at bilang player naman etong si Jalen Brunson. At dito tayo sa patungkol kay Jeremiah Gray and Joshua Monson. So may nabasa nga tayong post ni PBA Insider News na kung saan nakasaad rito na I heard that Jeremiah Gray might not be able to return to his 100% play due to his latest injury. According to our source, Ginebra is planning to offer Jeremiah Gray and one of their pick in the 50th draft to Northport in exchange for Joshua Monson. Source, Ginebra Insider News. Naku po, pag nangyari ito, daming iiyak na naman dyan. Real talk lang lalo na dun sa ibang mga fans ng ibang team. Pero in real talk bilang opinion natin dito, tingin ko kung sakali mang planong i-offer talaga ng Gins si Gray at isa sa kanilang pick sa 50th draft, mukhang unfair ito kung ang kapalit si Joshua Monson. Siguro kung isa pang franchise player gaya lang ng pwesto nitong si Monson, fair trade ito kung magkataon. Pero pagkagaya ni Gray na prone na sa injury, medyo tagilid dito ang NP. So opinion nga lang po natin dito. Syempre, sa hindi naman natin sinasabing hindi mahusay itong si Jeremiah Gray. Mahusay talaga kung sa mahusay ang player na itong si Gray. Dahil may napatunayan na rin naman siya kahit papaano dito sa Ginebra, dahil nakatulong siya ng malaki noong panahong nagkampiyon ng Ginebra sa isang history din na game kontra nga po sa guest team na Bay Area. Pero syempre, kung pag-uusapan natin yung lagay nito ngayon malayo to sa ganda ng lagay ngayon itong si Joshua Monson. Dahil healthy ito at isa sa kasalukuyang big impact ngayon para sa team ng Northport Batang Pier, na kung saan nag-average to this ongoing conference ng 20.83 points per game, 5.83 rebounds per game, and 4.33 assists per game. So kung kayo ang tatanungin ano ang opinion nyo patungkol dito?